Bago natin simulan ang part 1, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Pinuno ng maliwanag na araw ng init at liwanag ang hardin ng napakalaking palasyo, kung saan namamayani ang katahimikan at kapayapaan. Biglang sumugod si Amelia sa isa sa mga silid ng mansyon na may hindi masayang mukha at binasag ang katahimikan sa kanyang malakas na sigaw, humihingi ng pahintulot. Matapos magtampo ng totoo at nagmamakaawa na payagan na siyang magpakasal, nagsimulang gamulong si Amelia sa sahig at pinalo ang kanyang mga kamay at paa dito, ipinapakita ang kanyang ugali. Nakanganga sa gulat sina Oliver, ang nakababatang kapatid na lalaki niya, at ang kanilang ama na si Henry, habang pinapanood ang asal ng dalaga. Hawak-hawak naman ng ina niyang si Kayla ang kanyang ulo, hindi maunawaan kung ano ang pumasok sa isip ng anak at bakit siya nagkakaganito. Tumayo si Kayla at kalmadong pinagpatuloy ang panunood habang patuloy pa rin sa pagpalo sa sahig si Amelia. Hinihingi ang paliwanag kung bakit hindi siya maaring payagan na magpakasal, na may nakasimangot na mukha. Naglatag ng kondisyon si Amelia sa kanyang ina, kung tutol talaga siya sa kasal, ay hayaan siyang tapakan nito. Bigla na lang lamapat ang itim na sapatos ng kanyang ina sa mukha ng dalaga. Hindi inaasahan ni Amelia ang ganitong kilos mula sa kanyang ina. Mabilis siyang tumayo mula sa sahig na mas lalong hindi natuwa. Hindi pa man siya natatapos magsalita, muling tinapakan ni Kayla ang kanyang mukha. Paalala na si Amelia mismo ang nagtakda ng kondisyong iyon. Matapos alisin ni Kayla ang paa mula sa kanyang mukha, tinanong ng dalaga kung gagawin din ba ng ina ang ganoon kung utusan niya itong saksakin siya. Sumagot si Kayla na walang bagay na hindi niya kayang gawin. Sinimulan niyang hilahin palabas ang kanyang espada mula sa kaluban, kaya agad siyang hinawakan ni Amelia sa mga balikat at inamin na nagkamali siya. Litong-lito sa galit ng ina, iminungkahi ni Amelia na umupo muna sila. Nang alap siya ng lakas ng loob, itinaas ang kanyang kamay sa dibdib at sinabi na seryoso siya sa hangarin niya. Nang tanungin kung bakit siya nagkakagulo tungkol sa kasal, pinaalalahanan siya ng kanyang ama na hanggang kahapon lang, wala naman siyang interes sa pag-aasawa o pakikipagrelasyon. Pilit na hindi nagpapahalata, sumagot siya na may alang-ineng ekspresyon na pinag-isipan niya ito. Matagal na niya itong pinag-isipan noon at sa wakas ay nagpasya siyang pag-usapan na ang paksa. Matapos kumalma ng kaunti at maunawaan ang determinasyon ng anak, sa wakas ay nagbigay ng pahintulot ang ina, sa mabigat na buntong hininga, para sa kasal. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Kayla ay kung bakit si Ron ang pinili ng kanyang anak. Sa tanong na iyon, nagulat si Amelia at nagsimulang mag-isip kung paano niya agad masasagot iyon. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari. Kung paanong nang umagang iyon, pagkagising niya, napagtanto niyang nasa katawan siya ng ibang tao. Nakaupo sa kama at walang maunawaan, napansin niyang may hawak siyang papel sa kanyang mga kamay na may nakasulat na pangalan ni Ron, at agad niyang inisip na ito rin ang parehong Ron mula sa The Wounded Sword. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari, napuno siya ng tuwa at lumuha ng kaligayahan dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang paborito niyang karakter na nagpaluha sa maraming puso. Ang nobelang The Wounded Sword ay isinulat ng pangunahing karakter na si Ron, na isa ring imperial na kabalyero at ang pinakadakilang bayani. Ang pangunahing problema sa nobela ay isa itong ganap na trahedya dahil sa simula pa lang. Sumabog ang puso ni Ron at nawalan siya ng kakayahang gumamit ng parehong mga binti. Kasabay nito, nawala rin ang kanyang aura at kakayahang humawak ng espada, kaya't sa kanyang kawalan ng pag-asa, tumigil si Ron sa pagiging isang kabalyero. Naalala ni Amelia kung paano niya nawala ang kanyang pamilya, tahanan, at lahat ng meron siya,
At kung paano siya namatay ng malagim, napagtanto ni Amelia na ayaw niyang makita itong mangyari. Nalugmok sa pag-iisip, nagsimula siyang magplano kung ano ang dapat niyang gawin upang maiwasang mangyari ito. Napagtanto niyang hindi tatanggap ng tulong si Ron mula sa isang estranghero dahil sa kanyang ugali, kaya nagpasya siyang kailangang maging pinagkakatiwalaan siya ni Ron. Iniisip na dapat silang maging magkaibigan, naalala niya na kahit ang pagkakaibigan ay may hangganan sa kung gaano kalaking suporta ang maibibigay. Kaya, nagsimula siyang mag-isip ng ibang opsyon. Itinuring din niyang hindi angkop ang maging kasintahan ni Ron dahil sa posibilidad na magwakas ang lahat kung maghiwalay sila. Matapos isantabi ang iba pang mga opsyon, napagtanto ng dalaga na ang kasal ang pinakamahusay na paraan at saka. Agad niyang babaguhin ang madugong landas ni Ron at gagawin itong landas na puno ng mga bulaklak. Matapos tanungin ng ina kung alam ba talaga ni Amelia ang tungkol sa sitwasyon ni Ron, muli siyang nagtanong kung sigurado ba talaga siyang nais niyang pakasalan ito. Nauunawaan ang buong sitwasyon, tumingin si Amelia sa kanyang ina at nagbigay ng positibong sagot sa tanong nito. Naalala niya ang orihinal na takbo ng kwento sa nobela, alam ni Amelia na kahit na marami nang nawala kay Ron sa paglipas ng panahon, ang core, ubod ng lakas, na nasa kanyang puso ay naibalik at muli siyang nakagalaw. Sa kaalamang ito, ngumiti si Amelia ng masaya at buong kumpiyansang sinabi na siguradong makakabangon muli si Ron, at nandoon siya upang tulungan siyang gawin ito. Narinig ni Kayla ang mga salita ng kanyang anak, at lumingon siya palayo na may halong pagkalito. Saka bumaling muli kay Amelia, na pagtatanto niyang hindi lubos na tuwa ang nararamdaman niya. Nagsimulang kabahan ang dalaga, takot na kahit sa paraang ito ay hindi niya makukumbansi ang ina niya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras para sa ikabubuti ng kanyang minamahal. Nagsisimula na sana siyang sabihin na wala na siyang pakialam kahit gaano pa sila tutol, nang biglang putulin ng ina niya ang kanyang salita, at sinabing alagaan mong mabuti si Ron. Sa narinig, napalingon si Amelia sa ina niya na puno ng pagtataka, hirap pa ring paniwalaan ang kanyang narinig. Ipinaliwanag ni Kayla na wala naman siyang dahilan upang tutulan ang pagpapakasal ng anak, kaya't kailangan lang nitong alagaan ng mabuti si Ron. Ang mga naiisip ni Amelia na nagtagumpay siya ng ganoon kadali ay agad na nawala dahil sa biglaang sigaw. Nanginginig ang buong katawan, galit na ipinahayag ni Oliver ang pagtutol niya sa kasal at sinabing wala itong saysay. Lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa mukha ni Amelia dahil nagulat siya kung gaano kalaki ang pag-aalala ng kanyang kapatid para sa kanya. Galit na galit si Oliver, nanlilisik ang mga mata habang itinuro ang kanyang kapatid at sinabi ang hindi niya maintindihan, kung ano ba talaga ang nagawa ni Ron sa nakaraang buhay nito para mapilitang pakasalan ang isang baliw na babae. Labis na nena si Amelia sa sinabi ng kanyang kapatid dahil binanggit niya iyon nang hindi niya alam ang tungkol sa nakaraang buhay niya, na malayo sa pagiging maganda. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kinaalala ng ina na hindi pa naman talaga kailanman nagkita sina Amelia at Ron, kaya't iniisip niyang maaaring tumanggi si Ron. Sa mabigat na buntong hininga, sumang-ayon ang dalaga dahil nauunawaan niyang hindi niya magagawa ang lahat ng sabay-sabay. Buong kumpiyansa sa kanyang mga salita, sinabi niya na kung ipagpapatuloy niyang ipakita ang katapatan ng kanyang damdamin, balang araw ay maaabot din niya ang puso nito. Nang ipahiwatig niya ang posibilidad ng pag-uusap tungkol sa kasal, tinanong ng ama kung lilipat ba siya sa bahay ni Ron. Habang nakatingin sa bintana kung saan pumapasok ang maliwanag na sikat ng araw, sumagot siya na kung mapapapayag niya si Ron, ililipat niya ito sa kanilang palasyo, dahil alam niyang walang mas mainam na lugar para alagaan ang kanyang katawan at kaluluwa kundi doon. Dahil sa kabisera, pakiramdam ni Ron ay hangkag siya. Bumagsak ang maliwanag na mga sinag ng araw sa hindi rin matatawarang mansyon ni Ron, kung saan namamayani ang matatag na katahimikan.
Matapos niyang ipatawag ang lahat, inanunsyo ni Ron na bagamat may natitira pang oras ayon sa kontrata, tinipon niya sila upang magpasalamat. Nang sinabi niyang kahit maaaring nakakailang, mas mainam na sabihin niya ito ng harapan, sumagot ang isa sa mga lingkod na hindi naman iyon nakakailang at lubos nila siyang nirerespeto. Matapos pasalamatan ni Ron ang mga lingkod sa ganoong mga salita, patuloy pa rin siyang ginugulo ng tanong kung paano nila nagawang irespeto ang isang inutil na amo tulad niya. Habang isa-isang iniaabot ni Ron ang nararapat na sweldo sa bawat isa, pinasalamatan niya sila para sa mga katangiang nagustuhan niya sa kanila. Nang tumangala siya, nakita niya ang isa sa mga lingkod na nakatayo sa harapan niya, pinupunasan ang mga luha sa manggas nito. At upang maibsan ang lungkot nito, marahang tinapik ni Ron sa braso ang lingkod. Nang tumingin siya muli sa bintana, agad siyang binalot ng mga alaala tungkol sa isang mahal sa buhay, at kasabay nito, ang pagnanais na siya rin ay tapikin sa balikat. Iniisip na wala nang darating pa, lumayo si Ron sa bintana at nagpasya na magpahinga. Ngunit sa mga sandaling iyon, bumaba mula sa karwaheng kakarating lamang sa bahay ni Ron si Amelia, naglalakad na may masiglang ngiti, matapos ipaalam sa kanyang mga magulang na buo ang kanyang kumpiyansa. Na kung hihintayin nila siya roon, dadalhin niya si Ron. Tumungo ang dalaga patungo sa mansyon. Pagpasok niya sa bahay, labis siyang nagulat kung gaano ito kalungkot at kung paanong wala itong anumang palamuti. Kaya't agad na pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong kung ganoon ba talaga kahirap ang kalagayan ni Ron. Pagkaupo ng dalaga sa sofa, biglang may narinig siyang hindi pamilyar na tinig na tumawag sa kanya, tinatanong kung siya ba'y naghahanap sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Ron na nakaupo sa wheelchair sa harapan niya, at agad siyang nabulag sa kagandahan nito. Tumayo si Amelia at itinaas ang kamay sa kanyang dibdib bilang pagpapakita ng labis na paggalang, at ipinakilala ang sarili. Bagaman sa sandaling iyon, sa kaibuturan ng kanyang puso, halos maiyak siya sa tuwa. Ipinakita rin ni Ron ang kanyang paggalang at ipinakilala ang sarili sa dalaga bilang tugon. Naalala niyang ito ang kanilang unang pagkikita kaya't agad siyang nagtanong kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Amelia doon. Agad na lumitaw ang isang ngiti sa mukha ng dalaga dahil ito ang tanong na matagal na niyang hinihintay. Kaya't walang pag-aatubili, sinabi niya na bagaman maaaring nakakagulat, mayroon siyang alok para kay Ginoong Ron. Nakaupo lamang si Ron at nakatingin, walang naiintindihan, habang dahan-daw ang lumapit si Amelia sa kanya na may mahinaong ngiti. Lubos ang pagkabigla ni Ron nang bigla na lamang lumuhod ang dalaga at yumukod sa harapan niya. Nang tumangala si Amelia sa binata, buong kumpiyansa siyang nag-alok ng kasal. Sa narinig, agad nalito si Ron at nagsimulang mag-isip kung ano ang isasagot sa dalaga. Napagtanto ni Amelia na hindi maganda ang kasalukuyang atmosfera at iniisip na baka tanggihan siya, kaya't nagpasya siyang isakatuparan ang Plan B. Sinabi niya na ang kanilang pamilya ay isang pamilya ng mga kabalyero. Sa pagsubok na mapahanga si Ron, nagsimula siyang magpakitang gilas ng kanyang kakayahan sa espada. Si Ron, na hindi pa rin maunawaan kung ano ang nangyayari, patuloy lamang na nanood na may naguluhang tingin. Matapos tapusin ang kanyang pagpapakilala, idinagdag ni Amelia na tulad ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, isa rin siyang kabalyero. Habang sinasabi niyang ito ang dahilan kung bakit niya hinahangaan si Ginoong Ron, kumislap ang kanyang mga mata sa kaligayahan, dahil napagtanto niyang naisakatuparan niya ang kanyang orihinal na plano. Na ang tunay niyang layunin ay aminin na matagal na niya itong hinahangaan bilang isang kabalyero. Pagkatapos noon, may bahid ng lungkot sa mga salita ni Ron nang tanungin niya ang tungkol sa pagiging kabalyero. Hindi inaasahan ng dalaga ang ganitong reaksyon, kaya't labis siyang natakot na baka mabaygo ang kanyang plano. Nakangiting nakayuko sa sahig, malungkot na ipinaalala ni Ron na hindi na niya muling mahahawakan ang espada.
Hindi alam ni Amelia kung ano ang dapat gawin, kaya't sinabi niyang hindi iyon talaga ang ibig niyang sabihin, at agad pumasok sa isipan niya na mas mabuting sinabi na lang niya ang pag-ibig sa unang tingin. Sinabi ni Ron na hindi pa niya lubos na kilala ang dalaga. Idinagdag niya na anuman ang dahilan ng alok, masyadong biglaan ang lahat ng ito para sa kanya. Lubos itong naunawaan ni Amelia at alam niyang si Ron ngayon ay ibang-iba na sa taong kilala niya sa kanyang nakaraang buhay. Binitiwan niya ang sitwasyon at mahinahong humingi ng paumanhin sa hindi niya pag-iisip sa kalagayan ni Ron. Ngunit bilang tugon sa kanyang mga salita, sinabi ng binata na sa halip, siya ang naaawa sa dalaga dahil sa kabutihang loob nito sa pag-aalok ng kasal. Habang ipinapakita ang kanyang buong pag-unawa, agad naalala ni Amelia na hindi naman talaga niya inaasahang magtagumpay agad sa unang subok. Kaya't naisip niyang kailangan niyang umuwi muna at muling planuhin ang lahat. Pagdating sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng mga lingkod na labis na nagulat kung paano mahinahon siyang bumalik agad. Sinabi niya sa kanila na kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang pagbisita kay Ron sa mga susunod na araw dahil ayaw niyang masira ang lahat ng kanyang plano. Matapos ang kanyang mga sinabi, isa sa mga lingkod ang nagbiro at nagsabing inaakala nilang kikidnapon niya si Ron kapag tumanggi ito. Ngunit lumabas na mas makatuwiran si Amelia kaysa doon. Tumingin siya sa lingkod ng may galit at tinanong kung mukha ba siyang taong kayang gumawa ng ganoong bagay tulad ng pagkidnap. Sumagot ng oo ang lingkod sa kanyang tanong. Pinaliwanag nito na kaya ng kanyang amo na tumayo ng patiwarik sa kabayo. Sinusubukan ipakita ang kanyang galit at kawalang pakialam, sinabi ni Amelia na para sa kanya, mas mauuna ang pagpatay bago ang pagkidnap. Sa nakita nilang reaksyon, dali-daling nagsitakbuhan palabas ang lahat ng lingkod. Lumabas ang mga lingkod sa silid, nagsasabing may kanya-kanya silang gawain. Pagkaalis nila, agad na nalubog ang bida sa kanyang mga iniisip at pangarap tungkol sa kung paano nagsusumikap ang mga pangunahing tauhan sa nobela na makapagpakasal. Isang imahe ang agad pumasok sa kanyang isipan kung saan napakatapang niya, na nag-aalok ng kasal kay Ron, na kasing banayad ng kahit sinong dalaga, at sa kanyang mga salita, nahihiya at nanginginig ang boses ni Ron habang nagbibigay ng positibong sagot. Hindi sigurado kung tama ba ang ginawa niya, nanatili siyang nakaupo, nag-iisip, alam na halos hindi siya tinitingnan ni Ron. Isang tinig na humihingi ng pagkain ang gumambala sa kanyang mga iniisip, at pag-angat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang lingkod sa kanyang harapan. Inanyayahan ni Amelia ang lingkod na umupo at ipinaliwanag na may hangganan lamang ang kaya niyang planuhin sa kanyang isipan. Dahil dito, buong kaseryosohan siyang humingi ng tulong sa kanila. Pagkaupo sa sopa, nagsimulang mag-usap-usap ang mga lingkod tungkol sa kani-kanilang paksa, habang nanatili lamang na tahimik si Amelia at pinanood sila mula sa gilid. Napagtanto niyang walang magbabago, kaya't nagpasya siyang mag-alok ng isang gintong barya kapalit ng bawat opinyon. Dahil sa alok na ito, agad na nagpakita ng interes ang mga lingkod at humingi ng paalala kung ano ang pakay ng kanilang pagpupulong. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik nang tanungin niya kung ano ang dapat nilang gawin para mapasang ayon si Ginoong Ron. Mula pa sa simula, iminungkahi ng isa sa mga lingkod na gumamit ng lakas ng binibini, ngunit agad itong tinanggihan. Nag-alok naman ang isa pang lingkod na tuksuhin si Ginoong Ron gamit ang pera, ngunit tinanggihan din ito. Nang hilingin ni Amelia na mag-isip ng mas romantikong paraan, agad siyang tinanong ng ikatlong lingkod kung ano pa ba ang natitira. Itinuro ng bida ang sarili at inalok ang kanyang mukha, ngunit bilang tugon, tinanong lamang siya kung mas maganda ba siya kaysa kay Ginoong Ron. Agad at walang pag-aalinlangang sumagot si Amelia, "Siyempre, mas gwapo si Ron, na kung ikukumpara sa kanya, parang mga pusit na lang ang lahat." Nang tanungin kung may iba pa siyang ideya, nakarinig si Amelia ng positibong sagot.
ng lahat. Ngunit may isang kondisyon. Sa mga oras na iyon, dumating ang isang doktor sa mansyon ni Ron at nagsagawa ng pagsusuri. Nakita niyang walang nangyayari sa bowl ang hawak ni Ron, kaya humingi ng paumanhin ang doktor at mahinahong iniulat na wala pa ring pagbabago. Ibinaba ni Ron ang bola sa mesa at ipinunto na mula pa sa simula. Mababa na talaga ang tsansa ng tagumpay ng pag-aaral na iyon, kaya hindi ito kasalanan ng doktor. Tiningnan niya ang nag-aalalang doktor at tinanong kung maayos ba nitong naorganisa ang laboratorio. Lubos ang pagkagulat ni Ron nang sabihin ng doktor na bagaman malapit nang matapos ang paglilinis, muli na namang nagpakita ang mga kaina-hinalang mga tao na nabanggit na niya noon. Kasabay nito, ipinaabot ng doktor ang kanyang hinala na wala naman talagang balak ang mga iyon na nakawin ang datos ng pananaliksik niya, bagamat nakita niya kung gaano sila nakahinga ng maluwag nang mabalitaan nila ang pagtatapos ng pag-aaral. Pagkarinig ng mga salitang iyon, nagsimulang mag-isip si Ron kung ano nga ba talaga ang layunin nila. Bigla na lang nabasag ang kanyang mga iniisip nang tanungin siya ng doktor kung totoo ba ang narinig nitong may isang dalagang bumisita kamakailan. Sinabi niyang si Amelia iyon, at nang tanungin kung bakit ito naroon, sinabi niyang nagpunta ito upang mag-alok ng kasal sa kanya, ngunit tinanggihan niya. Labis na nagulat ang doktor at agad na nagtanong kung bakit niya tinanggihan ang alok na iyon. Nakapako ang tingin sa sahig, ipinaliwanag ni Ron na hinangaan siya ni Lady Amelia bilang isang kabalyero, ngunit ngayon, wala na siyang halaga. Biglang tumayo mula sa sopa ang doktor at malakas na ipinahayag na hindi iyon totoo at na si Ginoong Ron ay isang kahangahangang tao. Dagdag pa ni Ron na bukod pa sa lahat ng iyon, lubog siya sa utang, kaya kahit pakasalan siya ni Amelia, hindi siya magiging masaya. May mabigat na buntong hininga, tumayo ang doktor mula sa sopa, lumapit sa bintana at pagtingin niya sa bakuran, ikinatuwa niya ang kanyang nakita. Pagharap kay Ron, tinanong niya kung ano sa tingin nito ang gagawin ngayon ni Lady Amelia. Sinagot siya ni Ron na malamang bumalik na ito sa kanilang tahanan. Ang mga salita ng Viscount tungkol kay Ron na masyadong nakakapit sa nakaraan ay labis niyang ikinagulat at nagsimula siyang mag-isip na dahil tinanggihan na niya ang alok ng kasal, iyon na ang katapusan ng lahat. Pagtingin muli sa bakuran kung saan nakaparada ang karwahe, iniulat ng doktor na hindi tulad ni Ginoong Ron, mukhang hindi ganoon kadaling susuko si Ginang Amelia. Sa maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, muling dumating si Amelia sa mansyon. May hawak siyang palumpo ng mga bulaklak sa kanyang mga kamay at pa ng mas matatag na kumpiyansa. Inabot niya kay Ron ang palumpo ng mga bulaklak at ipinahayag na muli siyang nagpunta upang mag-alok ng kasal sa kanya. Makikita sa mukha ng lalaki ang pagkalito, ngunit nanatili pa rin siyang nagulat sa mismong alok at sa katatagan ng dalaga. Kinuha ni Ron ang palumpon at pinaalalahanan siya na, gaya ng sinabi niya noong nakaraan, ito pa lamang ang unang beses na nagkita sila. Sumagot ang dalaga na sa pagkakataong ito, opisyal na ang lahat. Sinabi niyang siyempre, maaari siyang tumanggi ngayon dahil hindi naman niya ito pinipilit. Ilingon ang tingin, humingi ng paumanhin si Ron at sinabi na sa pagkakataong ito, tatanggihan pa rin niya. Sa masiglang ngiti, masayang sinabi ni Amelia na walang kailangang ihinging paumanhin dahil ayos lang ang lahat. Napangiti siya sa pagkaunawa na iba naman ang tunay niyang layunin ngayong araw. Gamit ang inosenteng mga mata, nagpaalam siyang nais niyang silipin ang mansyon, kunwari interesado siya sa arkitektura ng kabisera. Nagulat si Ron at nagtanong kung iba ba talaga ang mga mansyon sa kabisera. Kahit hindi rin sigurado, itinuro ni Amelia ang kisame at nagbigay ng positibong sagot. Sinabing ang mga anggulo ng kisame ng mansyong ito ang siyang kagandahan at tampok ng arkitektura ng kabisera. Nang magtatakda na si Ron ng isang tao upang samahan siya, agad siyang pinigilan ni Amelia. Sinabi niyang nais niyang siya mismo ang tumingin sa mansyon dahil mas nakakapag-isip siya kapag tahimik ang paligid.
Kasabay nito, sinabi ng dalaga na isa siya sa mga taong gustong namnamin ang sining ng mag-isa. Tinanggap ni Ron ang buong sitwasyon at pumayag siya. Gaya ng plano ni Amelia, umakyat siya sa ikalawang palapag at habang tumitingin-tingin sa paligid, naisip niya kung makikita niya ba roon ang taong iyon. Hawak ang tuktok ng kanyang ulo, nagsimula siyang mag-isip kung paano niya ito magagawa ng maayos. Kaninang umaga, isa sa mga payo ng mga taga-silbi ay ang dapat lumapit ang bida sa mga malalapit kay Ron, pamilya o mga kaibigan. Sa simula pa lang, sumagi na sa isip ng dalaga na wala ngang pamilya si Ron. Ngunit bigla niyang naalala na may nakababata pala itong kapatid na babae. Umupo siya malapit sa pader at nagpatuloy sa pag-iisip kung saan at paano niya ito mahahanap. Bigla namang nawala ang kanyang mga plano na bumalik at magplano muli nang marinig niya ang boses ng isang bata. Paglingon niya, nakita ni Amelia ang isang cute na batang babae sa harap niya na nagtanong kung ayos lang ba siya. Nagulat siya kung gaano kabilis niyang natagpuan ang kapatid ni Ron. Sinabi niya rito na medyo sumasakit lang ang kanyang ulo. Napansin ng bata na nadapa si Amelia kaya nag-alala ito at inalok siyang mahiga at magpahinga. Hinayla siya ng bata sa kamay at buong lakas na sinubukang itayo siya. Nakita ito ni Amelia, nagpasalamat siya at tumayo. Tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan nito. Sa maliwanag na ngiti at kumikislap na mga mata, ipinakilala ng bata ang sarili bilang si Melissa. Nakahiga na sa kama ni Melissa, tuwang-tuwa ang bida dahil halos matagumpay na ang kanyang misyon, dahil nakapasok na siya sa silid nito. Bigla namang lumingon si Melissa at tinanong kung bakit siya naroon. Umupo si Amelia at sinabi na pumunta siya dahil may kailangan siya kay Ginoong Ron na iginagalang niya. Nang makita ni Amelia ang interes ng bata, sinabi niyang isa rin siyang kabalyero kaya siya nagpunta upang makita si Ron. Tumingin si Melissa pababa sa sahig na nakasimangot at nilinaw na hindi na kumukuha ng espada ang kanyang kuya ngayon. Naalala ni Amelia na ganito rin ang sinabi ni Ron kaya nagulat siya sa pagkakahawig ng magkapatid. Upang gamaan ang usapan, tinanong niya si Melissa kung gusto ba niya ang kanyang kuya. Nang makuha ang positibong sagot, hiningi niyang ikwento kung bakit niya gusto ito. Nagsimula si Melissa na ilista na ang kanyang kuya ay laging mabait sa kanya, sa mga taong nagtatrabaho roon, at palaging sinusubukang tumulong sa mga nangangailangan. Kapag may nahihirapan, at kapag may dumaraan sa mahirap na panahon, nakikiramay din siya sa kanila. Ngumiti si Amelia at sinabi na dahil sa mga kadahilanang iyon kaya niya iginagalang si Ginoong Ron. Sa mga matang puno ng kasiyahan, masayang sinabi ni Melissa na marami pala silang pagkakapareho ni Amelia. Pinalo-palo ni Amelia ang upuan sa tabi niya at inalok ang bata na umupo ng mas comfortable, na masaya namang sinang-ayunan ni Melissa. Pagkatapos haplasan ang ulo ng bata, tinanong niya kung ano ang huli nitong binasa. Sumagot si Melissa na ito ay isang aklat tungkol sa mga pamantayan ng kagandahang asal, etiquette. Naalala ni Amelia ang sarili niya noong bata pa siya, na wala ring ideya sa nakasulat doon, kaya naisip niyang baka mahirap-hirap nga ang aklat na iyon para kay Melissa. Nang tanungin niya ang bata tungkol dito, sinabi ni Melissa na madalas siyang magpaikot-ikot sa mga pahina dahil hindi niya lubos maintindihan ang mga pinag-uusapan doon. Nauunawaan ni Amelia ang sitwasyon kaya tinanong niya kung nais ba ni Melissa na turuan siya ng kanyang ate tungkol sa kagandahang asal. Sa pagkarinig nito, agad na kumislap ang mga mata ng bata at masayang pumayag. Labis na nagulat pero natuwa si Melissa nang mag-pinky swear sila bilang tanda ng kanilang pangako. Ganon din si Amelia, lubos ang kanyang kasiyahan dahil bigla siyang nakapag-ayos ng susunod na pagbisita. Alam niya na mas napalapit na siya sa pagtupad sa kanyang plano na flower path para kay Ron. Lahat ng ito ay dahil kay maliit na Melissa, at nagsisimula na niyang maisip ang mga imahe ng kasal sa kanyang isipan.
Pagsapit ng gabi sa bahay ni Amelia, isang taga-silbi ang labis na nagulat sa buong kwento at hiniling sa dalaga na turuan siya ng mga asal o ugali na pinakapangunahing kaalaman. Itinuro siya ni Amelia at Commandant, sabay sagot ng buong kumpiyansa na, huwag malalit. Namangha ng husto ang taga-silbi at agad niyang inutusan ang dalaga na buksan ang aklat ng kagandahang asal sa oras na iyon. 5 taon na ang nakalipas, noong panahon ng digmaan, si Ron, habol hininga sa pagod, ay natapos ang kanyang tungkulin gaya ng dati. Bigla siyang tinawag ng isang boses mula sa kanyang likuran at paglingon niya, nakita niya ang isang sundalo na mas mababa ang ranggo kaysa sa kanya. Sinabi ng sundalo na nakakita siya ng isang nakaligtas. Tumingin si Ron pababa at labis na nagulat dahil ito ay isang bata pa. Idinagdag ng lalaki na tila siya lang ang nakaligtas sa nayon na ito at lalo pang nagulat si Ron. Naiintindihan ang buong sitwasyon, magalang niyang tinanong na ang bata ay dalhin sa kampo ng mga nakaligtas. Ngunit nang marinig na wala ng espasyo sa kampo at kaya't may utos mula sa itaas na baliwalain na lang ang mga nakaligtas, labis na nagulat si Ron. Hindi makapaniwala sa mga salitang ito, iniutos ni Ron na ang bata ay dalhin agad sa kampo. Ngunit bigla, isang lalaki mula sa likuran, na parang lumitaw mula sa wala, ang nakipagputol sa kanilang usapan, sinabing wala silang oras para mag-chat. Paglingon ni Ron, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap niya, na may utos mula sa isang marangal na kabalyero na mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Sa isang hindi masyadong kalugod-lugod na mukha, tinanong siya ng lalaki kung kilala niya ang batang babae. Yumuko si Ron at ipinakilala ang sarili, sinabi niyang siya ay isang senturyon na namamahala sa disiplina at mga aksyon sa laban. Nang unay inisip ng lalaki na isa lamang itong karaniwang mamamayan, ngunit agad niyang binago ang ekspresyon ng mukha nang malaman ang pangalan ni Ron. Habang may pag-aalipusta sa mukha, sinabi ng lalaki na hindi niya akalaing makikita niya ang isang batang halimaw na kayang magpatamba ng 12-dosenang tao sa isang araw. Nang tanungin kung ilang tao na ang napatumba niya sa araw na iyon, sumagot si Ron ng naguguluhan na mga 20. Bigla na lamang sumulpot ang isang mapanlinlang na ngiti sa mukha ng marangal na kabalyero, at inalok ito na kapalit ng ibibigay na lahat ng mga nagawa ni Ron, siya na ang magdadala sa bata sa kampo. Sa pagkarinig ng ganoong alok, mas lalo pang nagulat si Ron at hindi maintindihan kung paano ang isang tao na tulad nito ay maaaring maging marangal na kabalyero.